Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindo baka, okay? Diba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitim na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lactopapi, ilimnon para sa tanan. Sigit na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sigit na, dali na. Palit na. Sige ka, Lactopapi, hindi ka nunaya, Lactopapi taluwas. Sige ka, Lactopapi, ka-happy, mag-Lactopapi, papi, mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa Tibok Pilipinas, alas 9:06 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan may adlaw, kumusta? Welcome sa atong Tulumanon Newsline. Dili sa Facebook live stream. Adlaw nga Martes, sa 18 na sa buwan sa Agosto tuig 2026. Niya nasab ning inyong kabantay, inyo higalas kanginan, June Carillo nga makiguban kaninyo. Of course, uban ang labing lapas nga mga balita, mga issues nga atong paghisgutan. Doon ay mga komentaryo sa nagkalain-laing mga balita o mga issue o matagkaroon. Gunya, atong paladman, atong palapdan, ang atong pagtuki sa mga balita o mga issue pinagi sa pagpakigdugtong, pinagi sa mga interview sa mga tinubdan sa balita. Unahon na to, sama sa naandan ang unsamay atong mapaabot nga kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang Weather Bureau nag-ingon nga dunay low pressure area outside sa Philippine Area of Responsibility. Dunay low pressure area nga hapit na gyud masud, tingali ni ining tungura. Nasud na siya sa PAR o Philippine Area of Responsibility apan tuan ni sa mga 1,000 kapin ka kilometros sa silangan nga bahin sa Luzon.
sa ato pa kita sa Kabisayan ug sa Mindanao, layo ra ta niini apan tungod kay naa pa man gihapon ang southwest monsoon, mao na nga matag karon og unya dunay mga pagpanag-om, no? Kini kung southwest monsoon kining hanging habagat usahay dili nimo igo nato adto ra ni sa Luzon, usahay munaog sa ni siya paingon dinhi sa Kabisayan. Mao na nga ang dag-om dito sa ibabaw huipon nya og matumong dinhi sa kayutaan o niya mo bundak, mao nang dunay uwan, mga pagdahili sa yuta, mga baha og lunop simbako lang. Nya hisgot man ta og baha og lunop mga kabantay. Ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo mo inspeksyon sa dili mo menos sa 65 ka mga development project sa upland area. Kana bang dunay mga tukuron bitaw dito sa bukiran nga mga barangay. Dunay tukuron nga mga subdivision, puy-anan sa mga tao, private ni nga mga yuta unya land development. Posibleng butangan nila mga opisina, dagko nga building. Ug tungod ni ana mga higala, ni samot na gyud kadyutay ang mga kahoy, ang mga tanom. Kay dito sa bukid nga naon tay daghang kahoy, daghang tanom, pamutlon man na, tangtangon man na tungod sa development. Apan dili ta supak sa development o industrialization mga higala. Tungod kay kabahin gina sa paglambo o sa urbanization sa usa ka lugar. Katuang hilit nga mga lugar, wala to ma-urbanized pa, but little by little, eventually, mahimo na gina sila nga mga urbanized areas nga puy-an na sa daghang mga tao. Ganong mupuyo man ang daghang mga tao sa mga highly urbanized areas, gumikan kay niya dinhi ang daghang mga kumpanya ag mga industriya. Unya niya dinhi ang mga kahigayunan sa panrabaho. So nindot na, makaayo na para sa atong ekonomiya, collectively and individually sa matag usa nato. However, doon na nay mga downside, doon na nay mga disadvantages. Usa na niini, kanang maupaw atong kabukiran, dili na makapugong ang mga tanom, ang mga kahoy, dahon, mga gamot sa kahoy, dili na makapugong kung dunay pagbunok sa uwan. Dili na nila masuhop, di na nila maabsorb ang tubig. Munang dunay runoff, mo kusog nga mubuhagay ang tubig gikan sa bukid, paingon dinhi sa ubos. Mao na nga dunay requirement para sa mga developers. O gisusi ni o susiho ni sa mga tinugyanan. Dunay team nga mugna ang kagamhanan ron sa siyudad sa Sugbo ubos sa pagdumala ni Mayor Nestor Archival nga kinalang susihon kon nakatuman ba sila sa requirement on detention funds. Unsa man ning detention funds? Tungod sa inyong development diha, dili nakapugnan ang uwan o ang tubig sa uwan, dili na musuhop kay wa na diha ang mga kahoy nga diha unta kanhi apan nawagtang gumikan sa inyong development. Mao na nga pagbuhat sad mo dihag mura bag kanang mga kanabitong ikaut sa yuta nga para ang tubig anha mapundo. Mahimog hinay-hinaya na ninyo og pahibos diri sa ubos, dili kalit aron way mga flash floods nga manghitabo diri sa ubos. Mao sa ni angay ko naon sa mga developers. Monterrasas maoy na naila kaayo kay dako man ang ilang development diha, ibabaw sa Guadalupe, ibabaw sa uban pang mga barangay nato dinhi sa syudad, pero dili kay Monterrasas lang, doon na pay lain nga mga developers. Lagi sa balita, mga 65 ka mga highland developers ang susihon. Ang ilang tagsa-tagsa ka mga development projects diha sa bukid kung nakatuman ba sila sa mga requirements. Maayo ni og ato ning sundan sa pagbalita kung gisusi ba gid tinuod unya nakakumply ba sa mga gikinahanglan. Kay luoy sad kaayo ang mga tawo nga diha sa ubos, wa taon mamuyo sa mga tua sa overlooking ang mga subdivisions. Maayo mo diha kay kamo mo nakaputol sa mga kahoy dihan dapita, apan kamo say nakaingon nga mabahaan og malunupan ang taga-ubos. Kay natural because of gravity, ari man gyud paingon sa ubos
ang bulog sa tubig. Aron dili kay kusog ang bulog sa tubig, kinahanglan doon na mo'y detention ponds. Ug ato niyang ning panid-an pinagi ning atong programa kung tanan nakakumply ba. Nakakumply, nakatuman ba sila sa requirement. Kung doon na gani kay land development diha sa ibabaw, palihog, tumana, importante yung kaayo, unsaon pag-detain, unsaon pagpugong sa tubig nga dili kalit nga mubulog paingon sa ubos. So mo ni ang nindot nga balita and hopefully why mga pangurakot ini mahitabo nga tingali unya wa ko magingon nga nahitabo na ni o mahitabo tingali unya og dunay hip-hipan lang diha og for the boys unya ibutang lang dito nga naka-comply bisad og ang tinuod wa makatuman sa requirement nila. Hopefully dili na mahitabo. Mupadayon ang atong tulumanon human ining unang hutong sa mga pahinumdom. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto-Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto-Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon Newsline. Sa dili pa kumuhisgot og lain nga topic o subject matter. Ako na ning i-greet, akong i-shout out ni sila ini mga suki gyud kayo sige nagtan-aw, sige naminaw nining atong programa dinagi sa Facebook Live. Si Kuya Nick Pipito, provincial board member ni. Tungod kay siya kuan man kanang representative man siya sa Philippine Councilors League Cebu Province Chapter unya tuagan ni ron sila sa Manila ay doon ay dakong panagtigom sa national official sa Philippine Councilors League. So Kuya Nick, shout out, more power. Unya si Father Ben Ihares, akong higalamigo, yang usas mga kusgan kayong pare diya sa San Juan di sa Hagon Parish sa Toledo City. Mga taga Toledo, tingbon talamog shout out. Kumusta mo diya? Apil na sa uban pa ng mga lugar sa 3rd Congressional District. Toledo, Balamban, Asturias, Tuburan. Maayong adlaw sa tanang mga Tuburanon. Numdog yung kunin Tuburan ka ng mga barangay diha, Anaas Patag. Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asa kutob ni Kinon? Barangay 8? Okay. Barangay 7 ang Papa ni Kinon. Gawa may mga panya para sa Papang Kinon pagka barangay captain, ha? Mo pare-elect pa ni. Pare-elect pa ni kung mahinayon o niya sa November 2. Ready na ni. Ang Papa ni Kinon sinisa akong partner dire. Ug niya, ari na ta sa uban pang hilisgutan. Diya padaylaing mga lungsod atong i-shout out diha sa 3rd District. Dito lang kung paingon dito sa north western part, ari sa southeastern part. Ikan sa Toledo, ari ta sa Pinamungahan, Aloginsan, Barili. Ang lungsod nga gigikanan sa nabantog na kayo nga kauban ako. Ray Pasaporte or Ray Pass for short. Okay. Possible na mo shout out lang punta sa ubang mga lugar niya. Yung mga suki na to nga tigtanaw o tigpaminaw. Mga viewers nining aton tulumanon.
Hilabihang gamaya sa percentage, jutay ra kaayo ang nagpabakuna nga mga ginikanan, nagpabakuna sa ilang mga bata sa syudad sa Sugbo, ambot ka sa probinsya. Basta kay sa syudad sa Sugbo, 10% lang. Kanang 10% sa ato pa, ika na po kabahin. Ang target unta nila nga mabakunahan, kining eligible para sa bakuna sa measles o rubella. 90,000 kapin. Apan kay bawo mong pilaray nabakunahan, only 10.18%. Ngano kinitungod kay daghan kaayong nituo sa mga dili tinuod nga report nga la kanang bakuna, pabakuna mo sa inyong mga bata, madaot gina mga bata, maunay makaingon sa sakit nga autism, kanang ma-autistic. Mura bitaw og kanang mga special child na autism, na defekto sa pangisip nga mo abot po diri sa iyang linihukan. So muna, dili na tinuod apan tungod sa fake news, daghan ang na-discourage. Mao na nga dunay kampanya ron ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo nga unta maumintuhan ni. Kay ang pagpamakuna nagsugod sa miaging simana, unya kutob pa ni sa pitsa 27 nining buwan sa Agosto, unsa naman taron? Pitsa 18. Doon na pa'y usa ka simana kapin. Kutob pa gini sa September 4 ang ilang map-up operation sa ato pagkatong dili pa mabakunahan, mahimong magpabakuna pa. Bisag lapas na sa pitsa 27. Usa ni ka programa sa Department of Health o DOH nga mabakunahan ang mga bata nga 6 months old, 6 meses, 6 kabuan hangtod sa 59 kabuan. Immunization against measles and rubella. Kining rubella, German measles po gihapon Sa ato pa mo tipdas gihapon. Ug apil magani tingaling bayuoksad, mumps. Apil sa ato pa measles, mumps, rubella, MMR. Ug unya nadaot lagi ni fake news mo nang gamay ra kaayo ang jutay ra kaayo ang nagpabakuna. Sigon sa report nga atong nakuha gikan sa City Hall. Og nakabantay silang murag kuwang sila sa information drive. Kita nakahisgota din kausa. Of course, kung doon ay magpa-interview nato, welcome kaayo nato. Kung doon ay magpa-interview diri, aron atong pangutanon og mga importante kaayo nga mga pangutana mahitungod sa pagpamakuna. Gani sa lalawigan wa pamantay data og pilay percentage sa nagpabakuna sa tibok probinsya na ba? Doon na ba'y running total ug pila nay nabakunahan sa measles ug rubella sa probinsya sa Sugbo? Mas dako man Ang probinsya sa Sugbo niya lapad, daghan ang mga lugar kinahanglang biyahion ang lagyo nga mga lungsod. Gikan dito sa Kinatumyan sa norte, ug apil na sa mga lungsod sa Bantayan Island, ug ngadto na sa Kinatumyan sa south nga mao ang Santander ug Sambuan. Mao man ay tumoy dito sa south. Unsa na kay feedback? Daghan bakhang nagpabakuna o daghang nituo sa fake news? Kanang paghisgot sa fake news, dugangan ko na ron taod-taod, apan diri sa sa pagpadayon sa balita nga jutay ra kaayo ang nabakunahan. O gani, para sa probinsya, si Provincial Board Member Stanley Caminero, ako ning paisanon taga-Argao, misaway siya sa social media influencers nga sa ilahang mga vlog, matod pa, nag-instill sila og kahadlok kanabang murag ilang sa ilahang mga gipang post sa social media, nag-instill sila kahadlok, ang uban dili na tinuod ang ilang gisulti. Mao nang nahadlok ang mga ginikanan nga magpabakuna, jutay ra kaayo ang nabakunahan. Ang pagpamakuna sa Department of Health, usa na ka dalaygon kaayo nga buhat. Walay gobyerno nga mamakuna aron madaot
ang mga anak sa ilahang mga citizens. Adto ka masuwat ana sa wrong side of history. Kung nagdumala mo sa gobyerno, unya inyong daoton ang mga tao nga supposedly inyong alagaran pinagi sa usa ka mahimsog nga citizenry. Mubuhat mog mga butang nga makaayo sa ilahang panglawas, dili aron makadaot. Pero ang gitrace nila sa mga naa sa gobyerno, gitrace nila nga hinungdan niini mo ang lack of information o misinformation. Sayop nga kasayuran. Aduna gani 486 ka mga ginikanan nga ni-refuse gyud, nagdumili gyud nga kabakunahan ang ilahang mga bata sa unang simana pa man lang ni. So doon na pa'y chance nga makapabakuna ang mga ginikanan sa ilang mga bata 6 months old hangtod na sa 59 months or almost 5 years. Mabakunahan kung mabakunahi sa kining immunization against tipdas. Hinoon, murag di man na kuyaw ang tipdas kay sana manglibutog, mamurot man lang ang panit, pero doon na ipataban nga mga symptoms sama sa hilanat, kanang mga rashes, pagpamuwa. Mo tingali po nagsalig lang ang mga ginikanan nga di bitaw na makamatay ang tipdas. Pero basin ba? Basin ba og simbako madisgrasya hinoon? Apan ang kahadlok pud nila naapod sa pamasin gihapon apan gipasikad sa dili husto nga kasayuran. Kay lagi, akong balikon ug ako gining barugan nga sukad sa una pa ug hangtod karon, wa gyud gobyerno nga mutuyo og daot sa iyang katawhan. Nga sa ato pa ang mga kaniadto bitaw panahon sa COVID-19, katong pandemic, nagdumili man tag pabakuna tungod kay duna man sadtoy mga misinformation kaniadto nga la kanang mabakunahan ra ba, lagmit patay ka na hinuon dayon, di nakadangtag duha ka tuig. Buhi pa man lagi ang mga gipang bakunahan. Ang tuyo sa pagpamakuna atol sa COVID-19 pandemic aron makaangkon og herd immunity kay ang tanan nga mga health authorities sa tibuok kalibutan ni adtong panahon na kay galaan mga kabantay naglisod na, daghan na kaayong nangamatay. Amerika, mga advanced countries, Amerika dito sa Europe, perting daghanang nangamatay na. Naratol, nagpanik ang mga health authorities ug unsaon ni pagtambal, unsaon ni pagcontain ang maong pandemic. Usa sa ilang nahuna-hunaan mo ang herd immunity nga kung pananglitan kanang herd immunity example ani, kung dunay 1,000 ka tawo sa usa ka lugar, at least kung dunay mga 800 nga nabakunahan nya 200 na laywa, dili na mo kailap ang virus. Bao nang importante kayo sa pag-contain kung doon na gani epidemic or pandemic nga dunay immunization. Doon naman sa goy nagbinuang god katong dunay mga nagbinuang ba nang warta sa mga PPEs, no? Nang warta sa mga face mask, nang warta sa overpriced tingali sa mga bakuna, pero wa na makawagtang sa epekto. Wa na makawagtang sa importansya sa bakuna. Ang bakuna, wa na buhata para mamatay ang gibakunahan. Kundi aron mulig-on siya, ma-immune siya, gikan sa virus o bakterya nga mo'y nagdag sakit. So balik ta, 10% lang. Sa first week sa pagpamakuna, batok sa tipdas, diri sa syudad sa Sugbo, 10% lang. Ilahang gitrace ugon sa hinungdan, tungod ni sa kakuwang sa kasayuran, o paghinubra hinoon sa sayop nga mga kasayuran o sa sayop nga mga balita. So, ingon ni ana ka critical kung dili ta kamaong muila
ug unsay husto nga mga balita. Ug karon akong soyan sa pagtan-aw ug unsa may labing common gyud nga nakapahadlok sa mga ginikanan bitaw. Unsa maning mga tabi-tabi istorya sa mga marites nganong nahadlok mga ginikanan unya hesitant sila mapanaganaon o dili man gani sirado na ang ilang utok di na nila pabakunahan ilang mga bata. Most common negative information about measles, rubella. Gitawag ni MMR kay tulog yun actually ni. Measles, mumps, ug rubella. Kining measles ug rubella parehara ni tipdas. Kining mumps bayuok ni sa ato sa Binisaya. Ang bakuna ni ini duha ka mga kategorya kun ngano nga nagpanagana ang mga tao. Usa tinuod, ang usa dili. Usa ka kategorya, unahon akong tinuod. Kanang soreness or redness, kanang mamuwa. Unya, dunay pagpanakit, unya, tingali hubag ang lugar nga gi-injeksyonan. Dito sa dapit diin gibakunahan. Tinuod na, naana. Pero antoso na, kay mao maging ang injeksyon, sakit man na. Low-grade fever. Dili kaayo taas nga hilanat, mild lang ang temperature, nga mahitabo sa bata nga gibakunahan 7 to 12 days human sa pagpamakuna. Mild rash, mamuwa ang panit, tinuod na. Unya, dili ni mananakod ang maong pagpamuwa sa panit. Mga pipila ka adlaw o simana ba human sa pagbakuna. Apan ni ay common kaayo nga misinformation. Ni ay mga tabi-tabi is mga marites nga mauni ang hinungdan nga nung daghan ang nabalaka, daghan ang wa magpabakuna sa ilang mga bata. Kining giling sa autism. The false claim that the vaccine causes autism. Kining maong tabi-tabi nagsukad sa usa ka retracted 1998 study nga dunay fraudulent data. Pagsusi pa sa mga health authorities, tabi-tabi rato nga way sukaranan dili tinuod. Dozens of subsequent global studies have found no link. Unya, doon na pa'y nagtuo, nga kana kunong bintaha kuno kun dili dunganon ang bakuna sa measles, sa mumps o rubella. Mas safer kuno, mas luwas. Apan miingon ang mga medical authorities nga ang split shots mas jutay hinuon og mga benefits, mga benepisyo ngadto sa kabataan ug dili hinuon dugay nga ma-protected o mapanalipdan sila gikan sa virus kaysa kaning kausahon bitaw, kausahon dunganon ning tulo, MMR. Naapay mga claim nga dunay toxicity overload. Claims that the vaccine overloads a child's immune system or is as dangerous as contracting the actual measles virus, which carries high risks of brain swelling, pneumonia, and even death. Mao na ning giingon nila, makamatay ra ba ng pabakuna? Dili na tinuod. So, mao na hinungdan nga tingali, jutay ra kaayong nagpabakuna. Apan kamong mga ginikanan nga nagtan-aw, naminaw ron, mga viewers, palihog, ayaw mo pagtuo-tuo anang mga istorya nga way scientific basis. Ako, dili ko doktor, dili ko medical authority, pero sa akong experience sa media work, pagyoy gobyerno, bisan pag gisaway, kurakot, o kanang diktador, malapason sa tawhanong katungod apan way gobyernong magpakabuang nga patyo nila ang ilang mga citizens pinaagi sa bakuna. Kanang bakuna panagang gina. Nganong mahadlok man taan ang bakuna unya og dunay masakit na to, magdali-dali tagtawag sa barangay nga mugamit sa ambulansya kay magpatod sa ospital. Nga dito sa ospital na aman sa injection dito. What if kadto mo'y makadaot? Kung ingon ana pa katinuod ang pagtuo nga kanang gibuhat sa mga medical practitioners, kanang pagpamakuna makadaot na sa atong lawas. Dili na tinuod.
Mupadayon ang atong tulumanon human sa mga pahinumdum. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatudan dyan ako nga tinuod dyan siya nga. Naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naakagiinom nga tambal, ang pinakanindot pa dyan ato no kay ni-stop kong inom o tambal. And I just use lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya niya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side, wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid na nagainom. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopathy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopathy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pumatok sa high blood pressure ug mohaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kini maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney, nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Newsline. Balik ta sa itong tulumanon Newsline.
Nining naghinapos nga bahin sa atong tulumanon, ato pandugangan paghisgot, nga nganong perting jutaya ra ang nagpabakuna. O nganong atong kaigsuunan, mahadlok na lagi dayon, mupanik na dayon anang istorya nga doon na rabay mga plano nga padyutayo na lang ang mga tao sa kalibutan mo na doon ay intentional nga tinguha nga mga matay ang mga tao aron majutay-jutay na lang ang population. Gitawag ni depopulation of the world. Ato ning gi-check. Og dili tinuod ning maong balita. Nagsukad ni sa mga misinterpreted nga mga statements o quotes sa mga ilado nga tao. Dunay mga hugon-hugon nga gikan sa distorted, taken out of context nga statements. Example, dunay comment si Bill Gates. Kailan tingalit ang Bill Gates? Associated man na sa Microsoft. Si Bill Gates nag-discuss og unsaon nga mas maayo ang healthcare o pag-atiman sa atong kahimsog. Ug ingon man ang mas ubos nga child mortality nga mo resulta ngadto sa slower nga population growth. Apan kini gi-interpret ni glain, gituis ni pag-ingon nga Bill Gates ni butyag nga dunagyoy plano ang mga dato ug mga influential organization sa kalibutan nga padyutayo na lang ang population sa yuta sa tanang mga nasod sa kalibutan. Harmless or routine global economic and environmental forums sama pananglitan sa World Economic Forum kanang gitawag og Great Reset ug ang United Nations Sustainable Development Goals mahimo ng matuis sa mga conspiracy theorists. Tinan-aw gud sini nagtuo ta nga parihan na ni sa salida nga padyutayo na lang ang mga tao. Unya mga fake nga mga documents. Mo na hinungdan nga kay paspas naman kaing mo travel ron ang kasayuran, mahusto man nga kasayuran o sayop nga kasayuran, mo nang dali tang makasagap, dali tang makasugat og mga balita apan wa ta kay baw kung tinuod ba ng mga balita o dili ba. Mo na nga mga kabantay, akong gahinan og igo-igo gyud nga panahon ang atong kaigsuunan sa pagpaminaw kung unsa gyud ka dako sa kadaot nga mahiaguman nato kung mabiktima ta sa fake news. Kay kumo na kaining fake news sa pagkakaron. Karong panahon na mo ni usa sa labing dakong hagit nga atong giatubang. Di lang ang kakuwang sa informasyon, kundi ang sobra nga informasyon nga dili na tinuod. Kada adlaw sa atong Facebook, TikTok, YouTube, Messenger, guban pang social media platforms, daghan kay mga balita, komentaryo, na ay mga pictures, mga retrato, video, ug mga post nga atong makita ang pangutana. Tinuod ba ning tanan atong makita ug mabasa? Ang tubag, dili tanan tinuod. Dinhi mosulod ang gitawag nato nga fake news. Mga bakak, sayop, pagpanglimbo nga informasyon nga gipakaylap nila apan dili tinuod. Ang fake news dili lang usa ka ordinaryong bakak. Kini kon mukatag ug daghan ang mutuo mahimo ning hinungdan sa dakong kadaot sa usa ka tawo o komunidad o institusyon, bisan pagani sa usa ka nasod makadaot ni. Makadaot ang fake news sa kadungganan sa usa ka tawo. Huna-huna, dunay tawo nga gibasol sa usa ka krimen pananglit. Ngawa niya buhata. Dunay usa ka post sa social media nag-ingon nga siya kawatan, kurakot o kriminal. Unya, makabasa ta atong i-share. Libuan na dayon ka mga tao ang mo-share sa niini og pertinan daghana. Ang makabasa og makadungog ni atong bakak nga pagpasangil. Bisan pag dili tinuod, mahimo nang madaot ang iyang dungog ug bisan pag later on mapamatud-an nga dili day tinuod apan nadaot na
ang iyang kadungganan. Mao ni ang problema sa fake news. Ang bakak, paspas nga mukatag, sud lang sa pipila ka minutos, apan ang kamatuuran, dugay kaayong mukatag, ug dugay kaayong mabawi. In fact, di na gani gyud mabawi ang uban nga nadaot na gumikan sa fake news. Ikaduha, magsabwag ni kahadlok o kalibog sa mga tao. Pananglitan, dunay mensahe nga mukatag nga dunay dakong katalagman. Unsa man, pagyo, linog, o unsa ba, simba ko lang. Dunay usa ka dako nga outbreak o epidemic. Dunay bay kidnapping sa usa ka lugar o dunay umaabot nga panghitabo apan dili di ay tinuod, way klarong basihanan. Tungod sa kahadlok sa mga tao, dali rang mutuo, unya mo share na yon, ipasa ang impormasyon nga dili tinuod ngadto sa ilang mga pamilya. Unsa may resulta? Panik, matarantar ang mga tao. Ang mga tao mahimong muhimog desisyon nga dili na pinasikad sa unsay tinuod, kundi pinasikad na sa bakak nga kasayuran. Ikatulo, makadaot ang fake news sa demokrasya. Importante ka ini, labi na sa usa ka demokratikanhon nga nasod pareha sa atua sa Pilipinas. Ang mga butante nagkinahanglan og husto og kasaligan nga impormasyon aron makahimo og maayong desisyon. Kung ang usa ka kandidato pasanginlan og bakak, samtang ang laing kandidato ipakita nga daw maayo sa iyang pag-alagad, kung dili ni tinuod, ma-impluensyahan ang pagpili sa mga butante. Munang niya nang higayuna, nilampos ang mga troll. Mga binayran nga tao, paghimo og mga kasayuran, pagbutang og mga komentaryo bisag dili tinuod, kay naamay mutuo. Daghan pa nga mga kadaot nga mahiaguman nato kon dili ta ka ila ug unsay fake news, mga kabantay. Muna nga usa sa hinungdan, usa sa pamaagi, tan-aw na to unsa may source, kinsa may tinubdan ining balita, kinsa man ang nagpublikar. Kasaligan ba nga news organization? Doon na ba sila'y klaro, establisadong pangan? Doon na ba sila'y editorial standards? Doon na ba sila'y istriktong mga lagda sa pagsuwat sa balita o sa pagsibya sa balita nga ilang gisubay? Ayaw dayog tuo tungod lang kay daghan ang mga followers ang usa ka pananglitan Facebook page. Ikaduha, basaha ang tibuok artikulo. Dili lang kay putol, headline. Kay usahay, anha rakas headline daan daniha para clickbait. Aron mo like ka or mo view. Usahay makapakurat ang headline, makapahadlok, apan minus dahi kaayo og unod ang maong balita. Ikatulo, tanawa ang petsa. Importante kay ang petsa katingalig, karaan na kaayo ng nahitabo, pananglitan linog, na video sa linog. Karaan na kaayo, nahitabo na mga 5 na po nakatuig ang milabay. Apan ilan nang i-edit, unya ilan nang i-post. Kay daghan mang interesadong mutanaw. Apan karaan na di ay na, hadlokon ta. Nakakita na ba mo ka ng mga post nga moingon? Hapit na gyud matapos ang kalibutan ni Ana. Ni Anang mga timailhan, nagsunod na ning buto sa bulkan, linog, mga baha. I-wipe out na ang tanang mga tao. Nahitabo ba na? Wa. Apan sila nilampos na sa ilahang paghadlok nato pinaagi sa fake news. Mao nang importante ako ning advokasya alang sa atuang programa dinhi sa Newsline. Balik-balikon ko ni nya mag-research gud ko akong sumpayan unsa pay uban nga mga pamaagi aron atong ma-detected ang fake, inaccurate nga mga balita. Kanang balita, dili ginanimo punan, dili na nimo kuhaan. Di na parehag kwartang ipada nga
Mo na yung nakadiferensya kung balita gani ang ipada punan, pero kwarta ang ipada kuhaan. Murag katawanan, pero nang hitabo na. Accuracy gyud. Unsa ka accurate, unsa ka tinuod ang balita. Mo na tan-awon ang source, kinsay tinubdan, kasaligan ba ni? Kung pananglitan inigtan-aw nimo ang source, usara man ni ka Facebook page. Unya lock pa ang profile. Wa pa kaayoy daghan nga mga friends, tingali duha, tulo na po pictures. Hulagway sa kinsa ng tag-iyas account, di isan makita. Ay dili na kasaligan. Basta ingon ana gani nga klase sa source, niya dagko kayo gipang balita. Dili na kasaligan. Most likely, fake news. Kanang fake news, balita na nga gisuwat o gisulti. Kanang deep fake, amo nang mga edited by AI nga mga balita nga naakintahay dialogue na istorya-istorya pero dili na tinuod. So, pagbantay mo, mga higala, mga kabantay, ato gining bantayan, let us all be vigilant and not become a victim of fake news. Dini atong tapuson ang atong tulumanon newsline. Mao ni ang atong Tuesday edition sa atong programa dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sangaan sa atong mga tigpasiugda, ang Lacto Puffy, ang ASI Laboratories. Sangaan sa akong mga partner sa Engineering Department, Kinon Sinisa, Patrick Jagsay, ug Sunny Boy Sanchez. Dito sa DYAJ sa Sambuan, ang atong hookup station tuad dito si Alan Rusite. Ako si June Carillo, hangtod sa sunod higayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.